Adik kaayon ng United Filipino Seafarers ang ipagtanggol ang karapatan ng mga marinong Pilipino. Itaas ang antas ng edukasyon, itaas ang integridad ng ating mga pagsusulit sa Professional Regulation Commission, masugpo ang mga anomalya dito sa industriya, matulungan natin ang ating mga marino na nabibiktima sa mga illegal recruiters at matulungan din natin ang mga pasahero sa mga naglalayag na barko na kung saan karamihan sa kanila hindi pa nagkaroon ng katarungan. Yes, once again, magandang hapon muli sa lahat ng ating mga manonood dito sa serbisyo publiko sa ating segment na Tinig ng Marino. Kasama pa rin natin ang ating co-host, Engineer Nelson. Magandang hapon po sa inyo and welcome to the show again. Yes, magandang hapon sa iyo, Ann, at magandang hapon naman sa ating guest, si Dr. Nolasco, at magandang hapon sa ating mga viewers. Okay, alam mo, napakaganda ang ating paksa ngayong hapon, mga kasambahay. Ang health concerns about seafarers. Ano yung mga sakit na karaniwang dumadapo? At totoo ba lahat sila nagkakasakit at later on magkiklaim ng ano? Anyway, mamaya yan. Pabatiin muna natin ang ating panauhin, Dr. Elpidio Nolasco. Sir, magandang hapon at magandang hapon po and welcome to the show. Yeah, magandang hapon sa iyo, Ann, and kay Chief Nelson at magandang hapon sa lahat ng nakikinig at saka nanonood. Okay, Engineer, si Dr. Nolasco, tingnan natin, ha? From Nolasco Medical Clinic, St. Luke's Global City, nandoon din po kayo. St. Luke's Quezon City, Doctor of Medicine, UST 1991 kayo nag-graduate. Doctor Surgeon by profession. Ikaw ay isang Cirujano. Ako, nag-uopera. Yan, okay. First and foremost, dahil na-open natin itong topic na ito, Engineer, matagal na natin itong dapat na pinaksa. Kasi ikaw, ako, may re-encounter din tayo mga problema ng ating mga seamen. But eto na yung unang tanong ko. Ano ang karaniwang sakit, karamdaman na nararanasan ng ating mga seafarers po? Yeah, sa clinic ko, meron akong hinahandle na several manning agencies na nagpapadala ng seafarers nila sa clinic. So, in my experience, ang karaniwan na sakit na nakikita ko from seamen are yung mga sakit sa puso, cardiovascular diseases, that's number one. And then liver diseases, especially most of these are males, no? And then sakit sa bituka. Okay. Yun ang top 3 na sakit na nakikita ko whenever I see these seafarers. Okay. How about, yung mga ina-atake sa puso? Kasama na yon Chief Nelson, yung atake sa puso, o may karamdaman sa puso, Diabetes. Diabetes is also a part of it, and then yung stroke, yung sakit sa utak, may nangyari sa utak, ganon, is also prevalent among them. Okay. No. So, ibig sabihin, mayroon tayong stroke, mayroon tayong liver, problem sa liver. Baka ito yung mga manginginom, especially kung ikaw ay nasa luxury liner. At ano pa? Yung mga... Bituka. Sa bituka yun. Engineer, kung hindi ako nagkakamali, ikaw nag-undergo ka na ng... Ano yun? Angioplasty. Angioplasty. Oh, I see. Inabot mo ng 1 milyon ngayon yan o kalahating milyon? Kalahati. Kalahating milyon ba? So at least angioplasty sa'yo. Yung iba, triple bypass mga ganyan. So, a follow-up question. Doc Nolasco, bakit kalimitan ganito yung sakit ng mga marino natin? Yung sa puso, ang claim nila na pag yung nakakausap ko sila is yung pressure tsaka tension ng trabaho na, that's number 1. O number 2, Wait! yeah. Pag pressure ka, may tendency baka na magkaroon ka ng sakit sa puso? Magiging contributory yun. Naku. Sa sige sakit po. sa puso at saka sa stroke. Number 2, yung pagkain, no, yung mataas sa cholesterol, triglycerides. I know na yung mga kinakain ng mga seafarers are mostly yung mga porks and beefs, no. So with that, yung ganong pagkain, talagang prone ka to develop
yung sakit sa puso. Okay. Food. Engineer. Una-una kasi sa umaga, ang kahit saan barko naman talaga, international yan, nandyan yung dalawang itlog. Tapos, ang sidings niyan, either ham or bacon. So, ikaw, ilang taon kang kumakain ng ganyan? Maltagal? Ganyan. Okay. 20 anyos din. 20 anyos ako ng marino eh. So, ibig sabihin, isa yan sa mga nag-contribute kung bakit ka na angioplasty. I would say hindi na kasi nung panahon yun, hindi na ako nagbabarko eh. Nung magkaroon? Pero pressure maari. Ayun, Yung stress. Naku, stress. Now, Yeah. kawawa pala pag magkakasakit sila ng ganito. Paano yan? Yeah, kailangan gamutin sila. Pero dapat mapatunayan na work-related para bayaran sila ng barko. Dapat patunayan naman na work-related. Okay. Kasi yung iba naman talaga ay hindi naman work-related yung mga sakit nila. Okay. Now, ang follow-up question natin, Engineer, kay Doc Nolasco, meron bang mga tinatawag na malingerer sa mga marinong may sakit? Pwede bang paki-explain itong malingerers na ito? Yeah, in my experience, meron din akong nakikitang mga ganong seafarers, pero yung percentage is so low. Negligible yung percentage, pero mas marami yung mga nakikita ko na maliit lang yung sakit, maliit lang yung karamdaman, pero napapalaki nila, pinapalaki nila, or in-extend nila yung magaling na sila from the Pero? disease, pero sinasabi nila na may sakit pa rin sila. Kasi babayaran? Yes, so meron pa rin meron Pwede pa ba rin yung ganun? compensation yon na Engineer? in-extend nila. Ganito yung sinasabi niya malinggaring. Kagaya ng isang chief cook. Nagkatatlong beses na nagakuha ng pera dahil ang kanyang reklamo ay nawalan siya, loss of hearing, on his left ear. And then? 3 beses ka na nawala ng loss of hearing sa iyong left ear. Isa lang naman yung left ear mo eh. So, ibig sabihin, nag-take advantage naman yun. 3 beses, tatlo ang left ear niya. Okay, so Yun. mali yun. Hindi dapat gumagawa na ganyan, pero nakalusot. Nakalusot pa Okay. rin. Oh, Pero yan. may problema doon sa doktor na nag-check noon, Dr. Nolasco, bakit pinahintulutan yun? Hindi. Do you think talaga the naman doctor is sinabi in cahoots with that? With the na loss of seaman? hearing ng kanyang nagalusot siya doon. Dahil hindi na talaga magkarinig yung kanyang left ear. Pero ang problema doon, sumakay siya ulit. Pagsakay niya, i-examine ka na naman. May physical examination dyan. Nakakarinig naman siya. Pagbaba. Ngayon, pagbaba niya, nawawala na naman siya ng loss of hearing. Nagkaroon naman Periodic loss of yung hearing. Mayroon bang ganun, Doc Nolasco? Actually, mahirap talagang i-identify yung mga malingerers. Kasi for example, yung abdominal pain, sakit sa tiyan, o low back pain, mahirap talagang yon kasi you have to do some studies and procedures before you can conclude na wala silang sakit. So sometimes it's so hard sa part naming doktor na to label them as malingerers. Okay. Yeah. Pero meron din na talaga namang may cerebral infarction, no? Talaga sira na yung nakakuha siya ng maximum talaga. Okay. Total disability, totally disabled. Nakasakay na naman ulit. Nakasakay na So, naman. ibig sabihin, teka muna, may problema dun yung doktor, siguro. Anyway, may hanging question tayo. May sabat bang medical insurance at benefits ng ating mga marino pag sila po ay nagkakasakit? That's our hanging question. When we come back, kasama pa rin natin ang ating panauhin, si Dr. Nolasco, and of course, si Engineer Nelson Ramirez. Tayo nagbabalik sa ating programang Serbisyo Publiko, Tinig ng Marin. May hanging question ako, may sapat ba na medical insurance at benefits ang mga seafarers? Meron. Mayroon. Covered talaga kami dyan. Maganda ang mga benefits ng Okay. Kung ikumpara mo sa land-based, I think masasabi ni Dr. Nolasco na mas may sapat kami na health coverage. So, ibig sabihin, wala kayong problema sa paniningil. Sa experience ko, Chief Nelson, tsaka Ann, maraming mga gandang shipping companies na talagang todo yung medical insurance and benefits ng mga seafarers. For yung mga hinahandle kong agencies, for example, itong isang Norwegian agency,
maganda yung patakaran nila in terms of medical benefits sa mismong seaman nila or seafarers, and na-extend nila sa mga member of the families. Okay. So very good ang ano So, nila. wala tayong problema doon. Biruin mo, na-extend pa sa pamilya. Wala namang sana hindi magkasamang pamilya. Merong ibang ganyan. Correct. Mamantakin mo kung pati yung bypass, how much is the bypass now? Ang laki-laki ng ano diyan. Yeah, pero ang Magkano akin ba lang sinisingil sana, mo no? sa bypass? Ang akin lang sana, huwag nilang abusuhin. Okay. Kasi kagaya ng isa, no, isang security siya ng barko. Nagkasakit sa hernia. Diagnosed as na hernia yung kanyang sakit. Ngayon, ang problema, sabi niya, ayaw niya magpagamot. Sabi ko, bakit ayaw mong magpagamot? Hindi ko, kunin na lang daw niya yung pera kasi may nakapagsabi sa kanya, yung chief cook daw ng barko, na milyones daw makukuha niya. Well, they should not do that kasi hindi tama. Mabuti kung makakalusot kayo. Pero hindi rin, I'm sorry, babawiin ko yung sinabi kong nagkamali ako. Mabuti kung makakalusot kayo. Mali po, yung nagsisinungaling ka, short-change mo yung kumpanya mo. Unang-una pinapagamot naman siya ng kumpanya. Ngayon, kung halimbawa, magtatagal siya sa hospital, aabutin ng 120 days, which is 4 na buwan, babayaran naman yun sa kanya. Ayaw niya yung 4 na buwan. Kasi pagkatapos daw, ayaw niya na magbarko. Yung pala, nalaman ko, may nakapagsabi sa kanya na milyon daw kikitain niya. Sabi ko sa kanya, kung ganyan kasi gagawin mo, ang kumpanya din, lalabanan ka. Lalabanan ka ng kumpanya. Sasabihin ng kumpanya na hindi naman talaga work-related. Kung ngayon, maaari pa na hindi ka mapagamot at wala ka makukuha. And kawalan mo yon bilang At isang mawalan seafarer. ka. Okay. Mawalan ka. Sabi niya, bakit? Lalaban ba sila? Normal lalaban That sila. is Hindi naman lahat na, ikaw may karapatan ka na maghabla. May Pero, karapatan din ng kumpanya na proteksyonan ang kanilang sarili. Okay. If I may add to that, Anna, yes po. yung mga shipping companies, money agencies, especially from Europe and America, they're very considerate sa mga sakit ng mga ng seaman. So, dapat yung parte ng seafarers, dapat Hindi sabihin lang nila yung advantage. gusto. Yeah, That is they correct. should not take advantage. Kasi itong mga shipping agencies are very considerate sa Okay. mga sakit nila. Ano po sa palagay niyo, Doc Nolasco, ang mga palatuntunang medikal na makakapagpababa sa bilang ng medical repatriation? Yeah, actually marami na akong nakausap na mga heads ng mga manning agencies, and I was telling them na istriktuhan nila yung yung pre-employment medical examinations, na we can add some more procedures and tests. And toro yung history and physical examination ng mga doctors. Okay. That way, ma-identify natin yung may mga sakit na before they go on board the ship. So, yun, yung pre-employment medical examination. Kailangan istrikto, kailangan dagdagan pa ng mga procedures and tests para healthy sila pag they go on board. Question, hindi ba dito nagkakaroon ng hokus-pokus din? Kasi I received some information, I got some complaints from seafarers na tinest ako dito, ito yung result. Pag test, nagpa-double check ako din sa isang medical clinic. It turned out na clear ako. So ang ginawa nitong sima na ito, dinimanda niya yung isang clinic na una nagsabi sa kanya na you're not fit to go on board. Bakit may nangyaring ganon? Ang suggestion ko dyan, dapat ma-standardize yung mga industrial clinics na who are taking care of this pre-employment medical examination. Ang DOH should take a lead role in this, na there should be standardization at saka they should police their ranks yung mga industrial clinics. Okay. I will ask engineer, based on your observation, based on your experience, mayroon ba, sino bang nagtatalaga? Let's say for example, this is a manning agency. Sino bang magtatakda sa kanya, dito lang kayo pupunta sa isang medical clinic na ito? Baka nagkakaroon na ng bigayan yung mga... Sa totohanan lang, ang mga money agencies, meron din silang sariling clinic. Ngunit nakikita ko rin na itong mga marinong nagrereklamo, lalong-lalo na yung mga nakuha ng mga ambulance chaser na abogado, may sarili din silang pinapadalang doktor. Ang problema, nakita namin itong doktor na to, nagtanong kami, hindi pala talaga licensed doktor. So meaning to Kaya
Kaya ito naman, didemanda na naman namin to. So, ibig sabihin, kailangan yung sinasabi, engineer ni Dr. Kailangan, Dr. Nolasco, standardized. Ibig sabihin, Yes. at present, hindi pa ito na-standardize. Maring merong iba, hindi ganun kataas ang kanilang So, pamamantayan. paano natin napupulis ito? Kawawa naman yung isang seaman. Dito sa clinic na ito, magbabayad ka ng 5,000. Ito, sinabi mo, I'm not fit to go on board. And then, pagdating mo sa isang clinic, I'm fit to go on board. Ang masabi natin dyan, katulad din sa ating mga eskwelahan, hindi din standard. No? I see. So, maybe you pay attention to merong, that, engineer. merong tinututukan natin yung mga eskwelahan. Meron tayong mahigit siyam na po, no? 90 kang mga eskwelahan, maritime schools. Pero ako masasabi ko, walang 20. Okay. Ang nasa standard talaga. Now, engineer, maybe you can pay attention to that problem. Okay, any suggestion po with regards to that specific issue? Yeah, if I may go back, yun nga yung sabi ko na dapat itong mga industrial clinics ay sinusupervise ng number 1, DOH, kasi sila ang licensing department. Number 2, yung City Health Department ng, let's say, kung yung industrial clinic na sa Manila or Quezon City, yung City Health Department should impose to these industrial clinics yung mga standards nila, at saka yung supervision, regular visits, gano'n. Yan. Alam mo, engineer, you have another assignment. Si engineer, he focus on the... Mabigat na masyado the, gawa ng ngayon, tinututukan talaga natin yung mga eskwelahan sa training center. Yan. Kasi yan ang concern natin, yung problema natin sa But EMSA. that's no? a big, that is also a big budget for from the part of the seafarer because they're paying how much for the check-up, medical, they're paying 5,000. Ano, if I'm not ang mistaken. nagbabayad yan ang kumpanya? But mayroon akong alam na ang nagbabayad, hindi kumpanya. Seafarer Shoulder. seafarer muna, Reimburse na. tapos I reimburse see. ng money agency. Okay, this is my follow-up question. Paano po napangalagaan ng mga manning and shipping agencies ang kalusugan ng ating mga seafarers, including their family members? Yung mga family members nila na naiiwan at yung mga seaman na nasa barko. Mayroon bang ganun, Yeah. engineer? Actually, yung hinahandle kong agency, itong Norwegian Shipping, maganda ang programa nila. Meron silang programa sa mga pamilya, they conduct seminars, ganon. They take care of these families left behind by the seafarers when they go abroad. There are a lot of agencies na gumagawa na ng ganong programa. So, it's just that siguro kailangan lang na i-disseminate tsaka lahat sa mga agencies na ganon, na ganon gagawin nila. Ang ganda nun, engineer, di ba? Hanggang doon sa immediate members ng family mo ay mayroon ganon. Yeah, meron ng mga money agency na gano'n. Kasi nagka-focus sila, ang iniisip nila na ang kanilang asset ay ang kanilang mga tauhan. Okay. Kaya maganda ang kanilang pakikitungo sa kanilang mga tauhan at sa kanilang mga pamilya. Okay. Kasi yung pamilya na ka-influence niyan, minsan gusto na siya na, lilipat na ako doon sa ibang sa ibang kumpanya kasi mas malaki ng $100 kumpara kasi dito. Maaaring sasabihin ng pamilya, ngunit dito naman sa kumpanya ito, nakita ninyo na binigyan tayo ng halaga. Kaming mga pamilya nga, binibigyan nga ng halaga. Engineer, one final message from you bago tayo magtapos. Go ahead, please. Yeah, ang ating mga marino sana, iisipin nila na hindi lang yung one-shot deal, no? Ang kailangan. Kailangan maging matapat tayo sa ating kumpanya at maging matapat din tayo sa ating sarili. Pangalagaan din natin ang ating kalusugan sapagkat itong ating katawan, yan lang ang ating puhunan. Thank you very much, Engineer Nelson Ramirez. And finally, our guest here, Dr. LP Nolasco. Sir, your final message? Yeah, ang gusto ko lang sabihin is, yun nga, yung programa para sa health concerns at medical needs ng seaman na ituloy natin among the shipping agencies, ituloy natin, we'll take care of their families kasi kawawa naman sila kung wala yung head of the family. The manning and the shipping agency should take care of the families. Thank you so much. Dr. Nolasco, Engineer Nelson Ramirez, maraming salamat po sa inyo. At tama ay sa ilang saglit sa inyo po ang kaligtasan at kalusugan.